Itinaboy ng parang aso, pinalayas habang nagdadalang tao. Habang nagpapakasaya ang ahas sa kanyang pwesto, si Salome ay dinuro ng pambabaliwala mula sa lalaking pinakamamahal niya. Isang pekeng pirma, isang sobre ng malamig na pera. Wala akong anak sa isang basurera. Ang kalupitan ay bumaon sa buto. Ngunit mula sa putik, siya'y babangon. Hindi na siya magiging biktima. Ang tanong, kapag nalaman niya ang katotohanan, mapapatawad pa ba niya ang kahapon? Itinaboy siya na parang isang asong may sakit. Pinalayas habang nagdadalang tao sa gitna ng malakas na bagyo. Habang nagpapakasaya sa karangyaan, ang ahas na umagaw sa kanyang pwesto, si Salome ay dinuro ng pambabaliwala mula sa lalaking pinakamamahal niya. Isang pekeng pirma, isang sobre ng malamig na pera. Ang kalupitan ay bumaon sa kanyang buto. Ngunit mula sa putik, siya ay babangon para sa kanyang mga anak. Hindi na siya magiging biktima. Ang tanong ay, kapag nalaman niya ang katotohanan, may puwang pa ba sa puso niya ang pagpapatawad? Ang matinis na boses ni Aling Merna ay tumagos sa manipis na dingding ng kanilang barong-barong. Na tila ba hinihiwa ang natitirang dignidad ni Salome. Ang sigaw ng may-ari ng paupahan ay puno ng panghahamak at walang pasubali. Ilang buwan na silang palamunin sa lugar na ito at kung akala raw ni Salome ay kawanggawa ang kanyang paupahan, nagkakamali ito ng malaki. Dinig na dinig sa buong eskinita ang banta na kung wala siyang maibibigay na pera bago lumubog ang araw, kailangan na niyang magbalot-balot kasama ang kanyang mga anak na tinawag nitong patay gutom. Sa loob ng madilim at masikip na kwarto, hindi sumagot si Salome. Nakayuko lamang siya sa harap ng isang tambak na retaso ng tela. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya na nakabitin sa kisame. Ang kanyang mga daliri na magaspang at tadtad ng maliliit na peklat ay mabilis na gumagalaw upang tahiin ang mga basahan na ibebenta niya sa palengke. Sa bawat tusok ng karayom, tila tinatahirin niya ang kanyang bibig upang hindi pumatol. Muling bumaon ang dulo ng karayom sa kanyang hintuturo. Napapikit siya sa sakit habang bumukal ang isang patak ng dugo. Ngunit mabilis niya itong isinubo upang hindi mamantsahan ang puting tela. Wala siyang karapatang dumaing. Lumingon siya sa sulok kung saan natutulog ang kambal na sina Kir at Cairo sa ibabaw ng manipis na banig. Mahimbing ang tulog ng mga ito. Walang kamuwang-muwang sa bagyong paparating sa kanilang buhay. Kinagat ni Salome ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pilit na pinipigilan ang pagkawala ng hikbi na nagnanais kumawala sa kanyang lalamunan. Kailangan niyang maging matatag. Ang luha ay para lamang sa mga mayayaman na may oras magluksa. Para sa isang ina na tulad niya, ang bawat segundo ay pakikipagbuno sa gutom. Nang sumikat ang araw, ang amoy ng piniritong tuyo ang gumising sa diwa ng magkapatid. Ito na naman ang kanilang almusal, gaya kahapon at gaya noong isang araw. Pinanood ni Salome ang kanyang mga anak habang naghahati sila sa iisang piraso ng isda. Nakita niya kung paano maingat na hinimay ni Kir ang laman ng tuyo. Tinatanggal ang bawat tinik bago ilagay sa plato ng kanyang kapatid na si Cairo. Si Cairo, na maputla at laging sakitin, ay ngumiti ng mahina bilang pasasalamat. Parang pinipiga ang puso ni Salome sa eksenang yon. Kinuha niya ang baso ng tubig at ininom ito ng diretso upang lamanin ng tiyan. Nang alukin siya ni Kir ng kapirasong isda, ngumiti siya ng pilit at sinabing, busog pa siya dahil kumain na siya kanina. Isang kasinungalingan na kabisado na ng bawat ina sa mundo ng kahirapan. Matapos pumasok ang mga bata sa eskwela, hinarap ni Salome ang kanyang trabaho. Habang naghahanap siya ng dyaryo na ipambabalot sa mga natapos niyang basahan, isang lumang pahina ang umagaw sa kanyang atensyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at tila tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Sa harapang pahina ng business section,
Nakatitig sa kanya ang isang pamilyar na mukha, si Darian Illana, ang lalaking dahilan ng kanyang pagdurusa. Ang headline ay tila isang kutsilyong ibinaon sa kanyang dibdib. Bilyonaryong si Darian Illana, itinakdang pakasalan ang kanyang matagal ng kasintahan at business partner na si Tessa Vale. Nanginig ang mga kamay ni Salome habang hawak ang dyaryo. Sa larawan, nakasuot ng magarang Amerikana si Darian. Ang mukha ay seryoso at walang bahid ng emosyon, habang si Tessa ay nakakapit sa braso nito na parang isang reyna na nagwagi sa digmaan. 15 taon. 15 taon siyang nagdusa sa putikan. Pinalaki ang mga anak sa gitna ng gutom at kahihiyan, habang ang lalaking ito ay namumuhay sa ginto at seda. Kasama ang babaeng sumira sa kanya. Nilukot ni Salome ang dyaryo sa kanyang palad nang mahigpit. Damang-dama ang init ng puot na gumagapang sa kanyang dibdib. Akala niya ay wala na. Akala niya ay manhid na siya. Pero ang sakit pala ay parang sugat na hindi kailanman naghilom. Natakpan lang ng panahon. Padabog na bumukas ang pinto ng kanilang bahay, dahilan upang maputol ang pagbabalik tanaw ni Salome. Iniluwan nito si Keir, ang kanyang panganay. Hingal na hingal ito at may sariwang putok sa gilid ng labi. Ang uniforme nito ay gusot-gusot at may bahid ng dumi. Agad na binitawan ni Salome ang nilukot na dyaryo at mabilis na dinaluhan ng anak. Hinawakan niya ang mukha nito, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata, habang tinatanong kung ano ang nangyari at kung napagtripan na naman ba ito sa labas. Ngunit sa halip na umiyak o magsumbong, isang matapang na ngiti ang ibinigay ni Keir sa kanya. Hinawakan ng binatilyo ang nanginginig na kamay ng kanyang ina at sinabing, "Huwag na itong mag-alala." Buo ang loob na nagpahayag si Keir na may nahanap na siyang trabaho bilang kargador. Nanlamig ang buong katawan ni Salome nang marinig kung saan magtatrabaho ang anak. Sa Illana Port, ang daungan na pagmamay-ari ng amang hindi nito kilala. Tila isang malupit na biro ng tadhana ang unti-unting lumilinaw sa kanyang harapan. Ang anak na pilit niyang itinago ay kusa nang lumalapit sa apoy na minsan nang tumupok sa buhay niya. Ang daungan ng Illana ay isang dambuhalang halimaw na gawa sa bakal at ingay. Sa ilalim ng tirik na araw, ang amoy ng langis, dagat, at pawis ng mga manggagawa ay humahalo sa hangin. Ngunit para kay Darian Illana, ang lahat ng ito ay trabaho lamang. Naglalakad siya sa gitna ng pantalan na nakasuot ng mamahaling suit. Tila hindi tinatabla ng init at alikabok. Ang kanyang mukha ay blangko, walang emosyon, parang isang makinang nagmamasid sa kanyang kaharian. Sa kanyang tabi, nakakapit si Tessa Vale na panay ang reklamo sa init at dumi ng paligid habang tinatakpan ng panyo ang kanyang ilong. Para kay Tessa, ang mga taong nagbubuhat ng kargamento ay hindi tao, kundi mga langgam na naglilingkod sa kanila. Sa isang sulok ng bodega, ang payat na pangangatawan ni Keir ay halos mabuwal sa bigat ng isang kahon ng mamahaling alak na inaangkat pa mula sa Europa. Ito ang unang araw niya sa trabaho. Ang kanyang uniforme ay maluwag at ang kanyang mga braso ay nanginginig sa pagod. Ngunit ang isip niya ay nakatuon sa kapatid na si Cairo na nangangailangan ng gamot. Kaunting tiis na lang, bulong niya sa sarili. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Sa pagliko niya, natapakan niya ang isang madulas na mantsa ng langis sa sahig. Nawala ng balanse si Keir. Sinubukan niyang bawiin ang bigat ngunit huli na ang lahat. Bumagsak ang kahon sa semento. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong bodega na sinundan ng pagkalat ng pulang likido na parang dugo sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Keir. Alam niyang ang halaga ng isang bote ay higit pa sa kikitain niya sa isang buong taon. Agad na umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Tessa Vale. Ang babae ay mabilis na lumapit. Ang kanyang takong ay tumutunog sa bawat hakbang na puno ng galit. Dinuro niya si Keir bago pa man ito makatayo. Sinigawan niya ito ng mga salitang puno ng lason
Tinatawag itong tanga, hampas lupa, at walang kwentang batang kalye na hindi dapat pinapasok sa kumpanya nila. Ang bawat salita ni Tessa ay parang latigo na humahampas sa dignidad ng binatilyo. Inutusan ni Tessa ang mga gwardya na hulihin si Keir at siguraduhing magbabayad ito kahit pa ibenta nito ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi yumuko si Keir. Sa halip na magmakaawa, dahan-dahan siyang tumayo. Pinunasan niya ang dumi sa kanyang pisngi at nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, na kulay kape at puno ng tapang, ay tumitig ng diretso sa mga mata ng babaeng umaalipusta sa kanya. Sa sandaling iyon, napahinto si Darian. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa bilyonaryo. Ang mga matang iyon, ang matapang na panga, ang paraan ng pagtayo ng binatilyo sa harap ng panganib. Ito ay hindi lamang isang estranghero. Ito ay parang pagtingin sa isang salamin. 15 taon na ang nakararaan. Nakita ni Darian ang kanyang sarili noong siya ay bata pa. Matapang, palaban, at puno ng pangarap bago siya lamunin ng sistema. Ang kanyang puso na matagal nang nanigas ay biglang pumintig ng mabilis at masakit sa kanyang dibdib. Akmang sasampalin ni Tessa ang bata nang pigilan ito ng isang malamig na utos mula kay Darian. Ang boses ni Darian ay mababa ngunit puno ng awtoridad na nagpatigil sa lahat. Sinabi niya kay Tessa na tama. Nagulat si Tessa sa narinig. Hindi makapaniwala na kinakampihan ng kanyang fiancé ang isang hamak na kargador. Samantala, sinamantala ni Keir ang pagkakataon. Habang nagtatalo ang dalawa, mabilis siyang tumakbo palayo, tumalon sa mga kargamento at nawala sa labirint ng mga container van. Takot at kahihiyan ang nagtulak sa kanya upang tumakas. Naiwang tulala si Darian sa lugar kung saan nakatayo kanina ang bata. Lumapit siya at may napansin sa sahig. Isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ni Keir bago ito tumakbo. Pinulot ito ni Darian. Ito ay isang lumang barya. Isang simpleng 5 piso na may nakadikit na kapirasong papel na may sulat kamay. Para kay Cairo. Naramdaman ni Darian ang bigat ng barya sa kanyang palad. Higit pa ito sa halaga ng nabasag na alak. Ito ay simbolo ng isang responsibilidad at pagmamahal na matagal na niyang kinalimutan. Hindi niya pinansin ang paghihimutok ni Tessa sa kanyang likuran. Sa halip, tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang private investigator na laging nakasunod sa kanya. Ibinigay niya ang barya at inutusang hanapin ang batang iyon. Gusto niyang malaman kung sino siya, kung saan siya nakatira, at kung bakit ang mga mata ng batang iyon ay bumabagabag sa kanyang kaluluwa. Lumipas ang ilang oras. Habang nasa loob ng kanyang tahimik at malamig na opisina, bumalik ang imbestigador. May dala itong isang manipis na folder. Nanginginig ang kamay ni Darian habang inaabot ang litratong nakuha ng imbestigador mula sa CCTV at mga pagtatanong sa labas ng pantalan. Sa litrato, makikita ang binatilyo na tumatakbo pa uwi sa isang barong-barong at sinasalubong ng isang babaeng payat. May suot na kupas na duster, ngunit ang muka ay hindi kailanman mabubura sa alaala ni Darian. Si Salome. Nabitawan ni Darian ang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Parang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang babaeng akala niya ay nagtakwil sa kanya 15 taon na ang nakararaan kapalit ng pera, ngayon ay nakatira sa isang lugar na ni hindi papasukin ng mga daga. Bakit siya naroon? Bakit ganoon ang hitsura ng kanilang buhay? At ang batang iyon? Muling tinitigan ni Darian ang mukha ni Keir sa larawan. Ang matapang na mga mata, ang hugis ng ilong, ang galit na nakaukit sa noo nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ang dugong na nananalaytay sa batang yon ay dugo rin niya. Isang matinding katanungan ang bumulabog sa kanyang isipan, kasabay ng pag-usbong ng isang pag-asa at takot na hindi niya maipaliwanag. Buhay si Salome at may anak sila.
Ang itim at makintab na sasakyan ni Darian ay tila isang dambuhalang hayop na naligaw sa masikip at maputik na eskinita ng Barangay San Roque. Ang mga taong nasa labas ay napapahinto at napapatingin, puno ng pagtataka at inggit. Habang dahan-dahang gumugulong ang gulong ng kotse sa lubak-lubak na kalsada. Sa loob ng sasakyan, mahigpit ang hawak ni Darian sa manibela. Ang bawat metro na inilalapit niya sa address na ibinigay ng investigador ay tila nagpapabigat sa kanyang dibdib. Bumagsak ang ulan, malakas at walang awa, na tila nakikiayon sa bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Walang gate, tanging isang sirang pinto na lamang ang naghihiwalay sa pamilyang iyon sa panganib ng mundo. Bumaba si Darian. Hindi niya ininda ang putik na dumihan sa kanyang mamahaling sapatos o ang ulan na agad bumasa sa kanyang Amerikana. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanang nasa likod ng pintong iyon. Kumatok siya, malakas, mapilit. Ang tunog ng kanyang kamao sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa ingay ng ulan. Ilang sandali pa, dahan-dahang bumukas ang pinto. Iniluwan nito si Salome. Namutla ang babae na parang nakakita ng multo. Ang hawak niyang palanggana ay nahulog sa sahig, lumikha ng isang maingay na kalampag na gumising sa katahimikan ng bahay. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Darian, naroon ang halo-halong pangungulila at pagtatanong. Ngunit sa mga mata ni Salome, walang ibang mababakas, kundi takot. Isang takot na naging matinding galit. Bago pa man makapagsalita si Darian, itinulak siya ni Salome palabas. Ang kanyang mga kamay, bagaman payat at nanginginig, ay may lakas na nagmumula sa desperasyon ng isang ina. Sinigawan niya si Darian na umalis. Ang boses ni Salome ay basag at puno ng sakit. Tinatanong kung bakit pa ito bumalik gayong nakuha na nito ang lahat sa kanya. Hindi natinag si Darian. Hinawakan niya ang pinto upang pigilan ang pagsasara nito. Tinawag niya ang pangalan ni Salome. Nagmamakaawa na pakinggan siya kahit sandali lang. Ngunit hindi nag-iisa si Salome. Mula sa dilim ng bahay lumabas si Kier. Hawak ang isang piraso ng kahoy na 2x2. Humarang ang binatilyo sa pagitan ng kanyang ina at ng bilyonaryo. Ang mga mata ni Kier ay nagliliyab sa galit. Itinaas niya ang pamalo. Handang basagin ang bungo ng sinumang magtatangkang saktan ang kanyang ina. Ang sigaw ni Kier ay puno ng babala. Sinasabing huwag na huwag nitong hahawakan ang kanyang nanay. Natigilan si Darian. Nakita niya ang kanyang sarili sa galit ng bata. Ito ang kanyang dugo, na handang pumatay para protektahan ang ina nito mula sa kanya. Ang sakit ng katotohanan iyon ay mas masahol pa sa anumang pisikal na sugat. Sa gitna ng ulan, sumabog ang pait ni Salome. Isinumbat niya ang lahat. Ang tsekeng ibinato sa kanya 15 taon na ang nakararaan. Ang sulat na nagsasabing ipinalalaglag nito ang bata at ang pang-aalipusta ni Tessa. Kumunot ang noo ni Darian. Wala siyang naiintindihan. Anong tseke? Anong sulat? Ang huling alaala niya ay ang pagmamadali niyang puntahan si Salome bago siya maaksidente at makoma ng 3 buwan. Sinubukan niyang magpaliwanag. Sinabi niyang wala siyang alam sa mga sinasabi nito dahil na-ospital siya ng matagal. Ngunit sarado na ang isip at puso ni Salome. Para sa kanya, ang mga salita ng mayayaman ay lason. Hindi siya naniniwala. Muli niyang itinulak si Darian ng buong lakas at mabilis na isinara ang pinto. Ang tunog ng pagbablag ng pinto ay parang hatol ng kamatayan sa pag-asa ni Darian. Naiwan siyang nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan, habang nakatitig sa saradong pinto. Sa kabilang banda ng kahoy, napaupo si Salome sa sahig. Tinatakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang paghagulgol habang yakap-yakap siya ni Kier at nang nagising na si Cairo. Magkabilang mundo, pinaghihiwalay ng isang manipis na pinto at isang bundok ng kasinungalingan. Sa di kalayuan,
Sa dulo ng madilim na eskinita, isang anino ang nagmamasid. Nakasilip mula sa bintana ng isang nakaparadang tinted na sasakyan, may kausap si Tessa Vale sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang pagkabigo ni Darian. Ang utos niya sa kabilang linya ay malinaw at malupit. Linisin ang basurang yan at huwag magtitira kahit ang bubong ng bahay nila. Ang umaga ay dapat sanang magdala ng bagong pag-asa, ngunit para sa pamilya ni Salome, ito ay nagdala ng isang bagong uri ng kadiliman. Habang wala si Salome at nasa eskwela ang kambal, isang makintab at itim na SUV ang pumarada sa tapat ng kanilang paupahan. Mula rito ay bumaba si Tessa Vale. Suot ang kanyang mamahaling salamin at sapatos na hindi bagay sa maputik na kalsada ng barangay. Sa likod niya ay nakasunod ang 3 lalaking malalaki ang katawan, mga maton na bayaran upang gawin ang maruruming trabaho na ayaw hawakan ng kanyang malinis na mga kamay. Agad na lumabas si Aling Merna, ang may-ari ng paupahan, na tila nahihiya sa biglaang pagbisita ng isang mayaman. Ngunit mabilis na nagbago ang timpla ng kanyang mukha nang maglabas si Tessa ng isang makapal na sobre. Ang pera ay may kakaibang kapangyarihan na bumulag sa konsensya. Walang imik na tinanggap ni Aling Merna ang suhol at sa isang tango lang mula kay Tessa, nagsimula ang demolisyon ng dignidad ng isang pamilya. Walang habas na pinasok ng mga tauhan ni Tessa ang maliit na kwarto ni Salome. Ang mga damit na nakatupi ng maayos ay inihagis palabas sa putikan. Ang mga libro ni Cairo na pinag-ipunan ng piso-piso ay nagkalat sa kalsada. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay nang buhati ng isang lalaki ang lumang makina ng panahi, ang kaisa-isang bagay na bumubuhay sa mag-iina. Sa harap ng nanlalaking mga mata ng mga kapitbahay, inihampas ng lalaki ang makina sa semento. Ang tunog ng nabasag na bakal at kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, kasabay ng pagkadurog ng pag-asa ni Salome. Nang dumating si Salome galing sa palengke, sinalubong siya ng isang bangungot. Nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang paghiagpis. Nakita niya ang kanyang mga gamit na nakalubog sa baha, ang mga basahan, ang mga plato, at ang wasak na makina. Napaluhod siya sa gitna ng ulan. Pilit na pinupulot ang mga piraso ng kanyang buhay habang ang tubig at luha ay nagahalo sa kanyang mukha. Sa gitna ng kanyang pagtangis, dahan-dahang lumapit ang sasakyan ni Tessa. Bumaba ang bintana nito at nakita ni Salome ang mukha ng babaeng sumira sa kanyang nakaraan at ngayon ay winawasak ang kanyang kasalukuyan. Walang bahid ng awa sa mukha ni Tessa. Tinitigan niya si Salome mula ulo hanggang paa na parang isang insekto na kailangang puksain. Bumuka ang bibig ni Tessa at nagpakawala ng mga salitang mas matalim pa sa patalim. Sinabi niya kay Salome na tingnan ang sarili nito. Idiniin niya na si Salome ay isang sumpa sa kanyang mga anak. Kung talagang mahal daw ni Salome ang mga ito, dapat ay lumayo na siya kay Darian. Inalok niya si Salome ng pera, hindi bilang tulong, kundi bilang bayad para lumayas at maglaho na parang bula. Ang bawat salita ay tinatahi ng pang-iinsulto at gaslighting. Pilit na ipinaparamdam kay Salome na ang kahirapan niya ay bunga ng kanyang katangahan at hindi ng kasakiman ng iba. Iniwan ni Tessa si Salome na nakaluhod sa putikan. Hawak ang basang libro ni Cairo. Nang makaalis ang sasakyan, dahan-dahang lumabas si Aling Cora, ang kanilang mabait na kapitbahay. Takot man sa mga maton, hindi natiis ng matanda ang awa. Maingat niyang inabutan si Salome ng isang mainit na pandesal at lumang payong habang bumubulong ng pampalubag loob. Ngunit sa sandaling iyon, tila manhid na ang katawan ni Salome. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang mga anak. Nasaan na sila? Bakit hindi pa sila umuuwi gayong kanina pa ang uwian? Isang kaba ang gumapang sa dibdib ni Salome na mas malamig pa sa ulan. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo patungo sa eskwelahan. Ang kanyang mga paa ay bumabaon sa putik, ngunit hindi niya ito alintana.
Kailangan niyang makita ang kanyang kambal. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang figura na tumatakbo palapit sa kanya sa gitna ng bagyo. Si Kier. Ngunit may mali. Hindi tumatakbo si Kier para salubungin siya. Tumatakbo ito dahil may buhat-buhat itong tao sa kanyang likuran. Parang huminto ang mundo ni Salome nang makita niya kung sino ang pasan ng kanyang panganay. Si Cairo. Ang katawan ng bata ay nakalaylay na parang isang manika. Ang mga braso ay walang buhay na umuoy-oy sa bawat hakbang ni Kier. Ang mukha ni Cairo ay kasing putla ng papel at may dugo na tumutulo mula sa ilong nito, humahalo sa tubig ulan na bumabasa sa kanyang uniforme. Napasigaw si Salome, isang sigaw na puno ng takot at pagmamakaawa sa langit. Sinalo niya ang bigat ng kanyang anak mula kay Kier. Ang balat ni Cairo ay nagyayelo sa lamig. Sa gitna ng ingay ng kulog at ulan, ang tanging narinig niya ay ang garalgal na boses ni Kier na nagsasabing bigla na lang bumagsak ang kapatid niya at hindi na ito gumigising. Ang amoy ng gamot at malapot na hangin sa loob ng pampublikong ospital ay tila sumasakal kay Salome. Sa paligid niya, ang ingay ng mga gulong ng stretcher at ang abalang lakad ng mga nurse ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw na tunog ay ang mabilis at hindi regular na pagpintig ng heart rate monitor na nakakabit kay Cairo. Ang bawat linyang gumagalaw sa screen ay tila isang babala na nauubusan na sila ng oras. Nakatayo si Salome sa harap ng admission counter, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang luma at basang pitaka. Sa loob nito ay ang ilang gusot na papel na barya at iilang piraso ng barya. Ang lahat ng natira sa kanyang pinagtrabahuhan. Ngunit ang mukha ng babaeng nasa kabilang panig ng salamin ay nananatiling malamig at walang emosyon. Sinabi nito sa kanya na hindi sila maaring ilipat sa main ward kung walang kaukulang down payment. Hindi sapat ang pakiusap. Sa mundong ito, ang hininga ng kanyang anak ay may katumbas na halaga na hindi kayang bayaran ng kanyang pawis at luha. Dinaluhan siya ng doktor na tumingin kay Cairo. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at lungkot habang ibinibigay ang hatol na wumasak sa natitirang lakas ni Salome. Acute leukemia. Isang sakit na kasing bagsik ng bagyo. Kailangan agad ng pagsasali ng dugo, chemotherapy at isang bone marrow transplant kung nais nilang mabuhay ang bata. Ang halaga? Isang halagang hindi man lang magawang bigkasin ni Salome ng buo. Sa gitna ng koridor ng ospital, tuluyang bumigay ang mga tuhod ni Salome. Napaluhod siya sa malamig at maruming sahig sa harap ng doktor. Humahagulgol siya habang pilit na hinahawakan ng laylayan ng gown nito, nagmamakaawa na iligtas ang kanyang anak. Inaalok niya ang lahat. Ang kanyang sariling dugo, ang kanyang mga organo, ang kanyang buhay mismo. Basta huwag lang hayaang mamatay ang bata dahil lamang wala silang pera. Ang eksenang yun ay sapat na upang madurog ang puso ng sino mang nakakakita. Isang ina na handang lamunin ang sariling dangal para sa buhay ng kanyang supling. Samantala, sa isang madilim na sulok ng banyo ng ospital, naroon si Kier. Sinusuntok niya ang pader ng paulit-ulit hanggang sa magdugo ang kanyang mga kamao. Ang bawat hampas ng kanyang kamay sa semento ay may kasamang mura at galit laban sa tadhana. Galit siya sa kanyang sarili dahil sa edad na 15, wala siyang magawa kundi panoorin ang kanyang kapatid na unti-unting nauubusan ng buhay. Ang kanyang mga luhang pumapatak ay puno ng pait. Bakit ang katarungan ay para lamang sa mga may kakayahang bumili nito? Bumalik si Salome sa tabi ng higaan ni Cairo. Pinagmasdan niya ang kanyang anak na natutulog. Ang mukha nito ay kasing putla ng mga kumot sa ospital. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya si Darian. Alam niyang isang tawag lang, isang pagluhod sa harap ng lalaking iyon at maliligtas si Cairo. Ngunit paano niya gagawin iyon? Pagkatapos ng lahat ng panlalait at pananakit na tinanggap niya, ang kanyang puso ay nahahati sa pagitan ng kanyang pride
at ang desperadong pangangailangan ng kanyang anak. Ngunit bago pa man siya makapagpasya, bumukas ang pinto ng kwarto. Isang lalaking nakasuot ng puting Amerikana ang pumasok. Ngunit hindi ito ang doktor na kausap niya kanina. Sa likod nito ay pumasok ang isang babaeng hinding-hindi niya malilimutan. Si Tessa Vale. Suot ang kanyang marangyang damit na tila hindi nararapat sa loob ng madungis na ospital. Naglakad si Tessa palapit kay Salome. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi isang mapanuring tingin na parang tinitingnan ang isang basurang kailangang itapon. Sa likod niya, ang kanyang tauhan ay may dalang isang itim na maleta. Inilapag ni Tessa ang maleta sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ni Cairo. Nang buksan niya ito, nakita ni Salome ang mga bungkos ng pera. Milyon-milyong piso na sapat upang bilhin ang pinakamagaling na doktor at pinakamodernong kagamitan para kay Cairo. Ngunit alam ni Salome na ang pera ni Tessa ay laging may kalakip na lason. Tumingin si Tessa kay Salome at naglabas ng isang folder. Ito ay isang kontrata. Ang boses ni Tessa ay parang malamig na hanging umiihip sa loob ng kwarto. Sinabi niya kay Salome na narito siya upang tumulong. Maipapagamot daw si Cairo sa pinakamagaling na ospital sa Amerika at ibibigay niya ang lahat ng kailangan ng pamilya nito. Ngunit ang lahat ng ito ay may isang kondisyon na kasing lupit ng kamatayan mismo. Kailangang pirmahan ni Salome ang dokumento na nagsasabing isinusuko niya ang lahat ng kanyang karapatan bilang ina. Ang katahimikan sa loob ng maliit na kwarto sa ospital ay tila mas nakabibingi pa kaysa sa ingay ng mga makina. Nakatitig si Salome sa bungkos ng perang nasa loob ng maleta, pagkatapos ay sa dokumentong nakalatag sa kanyang harapan. Ang bawat letra sa papel ay tila mga anino na nagbabanta sa kanyang pagkatao. Sa tabi niya, si Tessa Vale ay marahang naglalakad. Ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa sahig ay parang bilang ng natitirang oras ni Cairo. Nagsimulang magsalita si Tessa, ang kanyang boses ay puno ng mapait na gaslighting. Sinabi niya kay Salome na huwag nang magpanggap na isang mabuting ina. Idiniin niya na kung mamamatay si Cairo, ang kasalanan ay hindi sa sakit, kundi sa kahirapan ni Salome. Tinanong niya kung ano ang mas mahalaga, ang pride ni Salome o ang hininga ng kanyang anak. Ang bawat salita ni Tessa ay parang laso na unti-unting pumapatay sa natitirang lakas ng loob ni Salome. Pilit na ipinaparamdam sa kanya na ang tanging paraan, de Q-con, na trothan mo't ngoy metoy te. Inilahad ni Tessa ang malupit na kondisyon ng kasunduan. Gusto niyang ibigay ni Salome ang buong karapatan kay Keir, ang malusog na anak, upang maging opisyal na tagapagmana ng pamilya Ilana. Kapalit nito, kukunin ni Salome ang may sakit na si Cairo at ang milyon-milyong piso at maglalaho sila ng tuluyan. Pumili ka, Salo, bulong ni Tessa habang nakangiti ng mapanira. Ang dangal mo bilang ina o ang buhay ni Cairo. Ngunit sa labas ng pinto, nakikinig si Keir. Hindi na nakayanan ng binatilyo ang naririnig. Pumasok siya sa kwarto nang may matinding galit sa kanyang mga mata. Hindi siya natakot sa ganda o yaman ni Tessa. Lumapit siya at hinarap ang babae bago pa man makapagsalita ang kanyang ina. Buong tapang na dinuraan ni Keir ang sapatos ni Tessa at sinabing hindi siya kailanman magiging aso na maaaring bilhin ng pera. Ang sigaw ni Keir ay puno ng paninindigan. Sinasabing mas pipiliin nilang mamatay kaysa magkahiwalay silang mag-iina. Hindi natinag si Tessa. Sa halip, tumawa lamang siya ng malamig. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Ilang sandali lang, pumasok ang isang nurse na mukhang natataranta. Sinabi nito na nagkaroon ng problema sa bayad para sa mga gamot ni Cairo at kailangang itigil muna ang supply ng oxygen at gamot dahil bumounce ang tseke na gagamitin sana. Alam ni Salome na pakana ito ni Tessa. Nakita ni Salome ang paghihirap ni Cairo sa paghinga. Ang mga kamay ng bata ay nagsimulang manginig at ang labi nito ay nagkukulay ube. Ang bawat linyang flat sa monitor
ay parang isang hagupit sa kaluluwa ni Salome. Sa gitna ng desperasyon, kinuha ni Salome ang bolt. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginginig. Ang kanyang puso ay nagdurugo sa sakit. Ngunit handa siyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo basta huwag lang mawala ang kanyang anak. Niyakap ni Kier ang kanyang ina mula sa likuran. Pilit na pinipigilan ang kamay ni Salome. Huwag mo kaming paghiwalayin. Bulong ng binatilyo habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang eksenang yon ay punong-puno ng pait. Ang pagmamahala ng mag-iina na sinusubukang durugin ng kapangyarihan ng salapi. Akmang ididikit na ni Salome ang dulo ng bolpen sa papel nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng may lakas. Isang pamilyar at malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang boses na nagpatigil sa lahat, kabilang na kay Tessa. Huwag mong pirmahan yan. Nakatayo sa pintuan si Darian Llana. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit habang nakatingin kay Tessa. Pagkatapos ay sa nanginginig na si Salome. May hawak siyang isang folder na luma at tila galing sa nakaraan. Ang kanyang presensya ay tila nagdala ng biglaang pag-asa sa loob ng madilim na kwarto. Tumingin si Darian ng diretso kay Tessa at sinabing, tapos na ang laro nito. Inihayag niya na alam na niya ang lahat ng ginawa ni Tessa. 15 taon na ang nakararaan. Ang mga pekeng sulat, ang mga pananakot, at ang pagtatago sa katotohanan. Nanigas si Tessa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kumpiyansa ay biglang napalitan ng matinding takot. Habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa bintana ng ospital, ang tensyon sa loob ng kwarto ay umabot sa sukdulan. Nakatayo si Darian sa pagitan ni Salome at ng panganib. Tila isang kuta na handang protektahan ang pamilyang matagal niyang hindi nakapiling. Ang tanging tanong na nananatili sa hangin ay, sapat na ba ang pagdating ni Darian upang iligtas si Cairo at ang wasak na puso ni Salome? Ang bawat pahina ng dokumentong inihagis ni Darian ay tila mga puting pakpak na nagliparan sa loob ng kwarto bago ang mga ito ay bumagsak sa sahig. Ang kalabog ng folder sa paanan ni Tessa ay umalingaw-ngaw, hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang panahon ng panlilinlang. Ang boses ni Darian ay kasing lamig ng yelo nang sabihin niyang ang lahat ng ebidensya ng pagmamanipula ni Tessa. 15 taon na ang nakararaan ay naroroon. Ang mga peking lagda, ang mga lihim na bank transfers, at ang pananakot nito kay Salome habang siya ay walang malay sa ospital. Hindi agad nakapagsalita si Tessa. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kumpiyansa ay dahan-dahang namutla. Ngunit ang takot ay mabilis na napalitan ng isang pangit na uri ng galit. Sa halip na humingi ng tawad, lumabas ang tunay na kulay ni Tessa. Naging magaslaw ang kanyang kilos at ang kanyang boses ay naging matinis at mapanumbat, gaya ng isang taong palengkera na nawalan ng katuwiran. Isinumbat niya kay Darian na kung hindi dahil sa kanyang pamilya, matagal nang bumagsak ang Llana Group. Sinigaw niya na utang ni Darian sa kanya ang lahat ng karangyaan at kapangyarihan na tinatamasa nito ngayon. Ngunit ang mga salitang iyon ay wala nang talab kay Darian. Sa harap ni Salome at Kier, kinuha ni Darian ang isa pang dokumento mula sa kanyang bulsa, ang formal na paglilipat ng lahat ng kanyang shares at posisyon sa kumpanya. Sa isang malamig na tono, sinabi ni Darian na kung ang kumpanya at ang pera ang tanging mahalaga kay Tessa, ay malaya na itong kunin ang lahat. Ibinigay na niya ang kanyang buong kaharian, kapalit ng kanyang kalayaan at ang pagkakataong maitama ang kanyang mga pagkakamali. Ang lahat ay natigilan. Hindi makapaniwala si Salome na tinalikuran ni Darian ang lahat ng kayamanan nito para lamang sa kanila. Kahit si Kier ay napabitaw sa kanyang mahigpit na pagkakahawak sa upuan, ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng matinding pagtataka. Ang sakripisyong ito ay hindi inaasahan ng sinuman, lalo na ni Tessa, na ang tanging batayan ng pagkatao ay ang laki ng pera sa bangko. Dahil sa utos ni Darian,
Pumasok ang mga security guard ng ospital. Walang seremonyang kinaladkad si Tessa palabas ng kwarto habang ang babae ay nagpupumiglas at sumisigaw ng mga sumpa. Ang tunog ng kanyang mga takong na pilit na kumakapit sa sahig ay unt-unting humina sa pasilyo hanggang sa ang tanging natira na lamang sa loob ay ang mabigat na paghinga ni na Salome at Darian. Nang tuluyan nang mawala ang ingay, tila nawalan ng lakas ang mga binti ni Darian. Sa harap ni Salome, dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryong si Darian Illana sa malamig at madungis na sahig ng ospital. Ang kanyang balikat ay nanginig at ang kanyang boses ay basag nang humingi siya ng tawad. Ipinagtapat niya ang kanyang matinding pagsisisi dahil sa pagiging bulag at sa pagpayag na masira ang buhay ni na Salome nang dahil sa kanyang kahinaan. Ang mga luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga dalisay na pagsisisi na matagal na niyang kinimkim. Umiyak din si Salome, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakayakap sa kanyang sarili. Ang sugat ng 15 taon ay hindi kayang pagalingin ng isang luhod lamang. Masyadong malalim ang pait, masyadong maraming gabi ang dumaan na wala siyang makain habang iniisip na itinakwil siya ng lalaking ito. Ngunit sa gitna ng sakit, nakita niya ang katotohanan sa mga mata ni Darian. Isang lalaking handang maging pulubi para lamang sa pag-asang mapatawad. Tumayo si Darian at dahan-dahang lumapit sa higaan ni Cairo. Hinawakan niya ang maliit at maputlang kamay ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, ang monitor ng puso ni Cairo ay naglabas ng isang regular at kalmadong tunog na tila tumutugon sa haplos ng sarili nitong dugo at laman. Isang pangako ang binitawan ni Darian. Hindi na siya aalis at gagawin niya ang lahat upang mabuhay ang kanilang anak. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang punong doktor. Hawak nito ang resulta ng lab test para sa pagiging bone marrow donor ni Darian. Ang mukha ng doktor ay seryoso at hindi mababakas ang anumang gamang ngiti. Isang bagay na muling nagdala ng kaba sa dibdib ni na Salome at Darian. Sinabi ng doktor na mayroon silang malaking problema tungkol sa resulta ng pagsusuri. Ang balita ng doktor ay parang isang malamig na hampas ng hangin na nagpatahimik sa buong kwarto. Ayon sa pagsusuri, si Darian ay isang perpektong tugma o match para maging donor ni Cairo. Ngunit mayroong malaking panganib dahil sa matinding pinsala sa katawan ni Darian mula sa aksidente. 15 taon na ang nakararaan. Ang pagkuha ng bone marrow sa kanyang gulugod ay maaaring magdulot ng permanenteng pagkaparalisa o mas malala pa. Ang kanyang puso ay mahina na rin dahil sa tagal ng pagkakakoma noon. Isang maling galaw lamang ng karayom o kung hindi kayanin ng kanyang katawan ang stress ng operasyon, ay maaaring hindi na siya magising pa. Sa kabila ng babalang ito, hindi man lang kumurap si Darian. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata nang hingin niya ang panulat at pirmahan ng waiver. Hindi niya hinayaan ng doktor na ipaliwanag pa ang panganib sa harap ni Salome. Pinakiusapan niya ang mediko na ilihim ang banta sa kanyang buhay dahil ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Para kay Darian, ang bawat segundong lumilipas ay isang pagkakataon upang bayaran ang 15 taon na wala siya sa tabi ng mga ito. Nang ilipat na si Darian sa operating room, ang paligid ay nabalot ng isang nakatatakot na katahimikan. Sa loob ng malamig na silid, nakahiga siya habang inihahanda ang mga dambuhalang karayom. Tumanggi si Darian sa malakas na anesthesia na maaaring magpabagal sa kanyang puso. Kahit na ang kapalit nito ay ang maramdaman niya ang bawat tusok at baon ng bakal sa kanyang mga buto. Ang bawat pagbaon ng karayom sa kanyang likuran ay tila isang pagpunit sa kanyang laman, isang hapdi na hindi kayang ilarawan ng salita. Ngunit sa bawat pintig ng sakit, ang pangalan ni na Salome, Kier, at Cairo ang kanyang binubulong sa kanyang isipan. Sa labas ng silid, nakadikit ang mukha ni Salome sa salamin ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakupkop sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukang pigilan ang sarili niyang puso
sa pagkadurog. Nakikita niya ang panginginig ng katawan ni Darian sa tuwing ibabaon ng karayom at bawat ungol ng sakit na pilit na kinikimkim ng lalaki ay tumatagos sa kanyang kaluluwa. Dito napagtanto ni Salome na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga mararangyang salita o sa dami ng pera, kundi sa dugong handang ibuhos at sa lamang handang isakripisyo para sa minamahal. Naroon din si Keir, nakatayo sa isang madilim na sulok ng hallway. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom, ngunit hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang uri ng sakit na ngayon lang niya naramdaman. Naririnig niya ang bawat daing ng kanyang ama na pilit na itinatago sa likod ng mga nakasara na pinto. Ang pader ng puot na itinayo ni Keir sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. Paano niya magagawang magalit sa isang lalaking handang mamatay para lamang mabuhay ang kanyang kapatid? Matapos ang ilang oras, ang operasyon ay natapos na. Ang mahalagang likido mula sa katawan ni Darian ay dahan-dahang isinalin sa mga ugat ni Cairo. Ngunit habang unti-unting nagkakaroon ng kulay ang pisngi ng bata, ang buhay naman ni Darian ay tila mabilis na humuhulagpos. Sa loob ng recovery room, biglang nagbago ang tunog ng mga makina. Ang dating regular na tibok ay napalitan ng isang mabilis at nakalilitong ingay na sinundan ng isang mahaba at nakakabinging tunog ng babala na nagpapahiwatig na huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nagsimulang magkagulo ang mga nurse at doktor sa loob. Mabilis na itinulak ang emergency cart at ang mga kagamitan para sa muling pagbuhay ng tibok ng puso. Mula sa labas, nakita ni Salome ang bawat pag-angat ng katawan ni Darian sa tuwing ginagamitan ito ng kuryente. Napaluhod si Salome sa sahig. Ang kanyang mga hikbi ay naging isang marahas na pagtangis habang tinatawag ang pangalan ni Darian. Nagmamakaawa sa langit na huwag muna itong kunin ngayon pa na nahanap na nila ang isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit si Keir sa pintuan ng ICU. Inilapat niya ang kanyang nanginginig na palad sa malamig na salamin, sa tapat mismo kung saan nakahiga ang kanyang amang wala ng malay. Ang kanyang mga luha ay malayang pumatak sa kanyang pisngi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, binitiwan niya ang salitang 15 taon niyang ipinagkait. Sa isang garalgal na boses, bumulong siya sa gitna ng katahimikan. Laban pa. Huwag mo kaming iwan. Kailangan pa kita. Ngunit ang tanging sumagot sa kanyang panawagan ay ang mahaba at tuyot na tunog ng monitor na tila ba isang pinto na tuluyan ng nagsara sa kanilang lahat. Sa gitna ng nakabibinging tunog ng monitor na nagpapakita ng isang tuwid na linya, tila huminto rin ang pag-ikot ng mundo ni Salome. Ang bawat segundo ay naging isang siglo ng paghihirap. Ngunit sa sandaling ang mga doktor ay tila susuko na. Isang mahina, ngunit matatag na tunog ng pagtibok ang muling umalingaw-ngaw sa silid. Ang linyang tuwid ay muling naging mga bundok ng pag-asa. Bumalik ang kulay sa mga labi ni Darian at ang kamatayan ay muling natalo ng pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo. Ang marangyang buhay na kinagisnan ni Darian Llana ay tuluyan nang naging bahagi ng nakaraan. Matapos niyang isuko ang lahat ng kanyang ari-arian at shares sa kumpanya upang maputol ang ugnayan kay Tessa, lumabas siya ng ospital na ang tanging dala ay ang kanyang mahinang katawan at ang isang pusong puno ng pagsisisi. Ang operasyon ay nag-iwan sa kanya ng pansamantalang ika sa kanyang paglalakad. Isang paalala ng sakripisyong ibinigay niya para sa kanyang anak. Ngunit sa halip na malungkot, may isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, pumasok si Darian sa bahay ni Salome hindi bilang isang bisita, kundi bilang isang taong nagnanais na makitira. Binuksan ni Salome ang pintuan ng kanilang maliit at tagpi-tagping barong-barong. Walang aircon, walang malambot na kama. Tanging isang lumang banig na inilatag ni Keir sa sahig. Naupo si Darian sa banig. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nadidikit sa magaspang na sahig.
Ngunit tila ito ang pinakamasarap na upuan na kanyang naranasan. Sa gabing iyon, natulog siya sa ilalim ng bubong na may tumutulo pang tubig kapag umuulan, kasama ang pamilyang 15 taon niyang hinanap. Nagsimula ang bagong buhay ni Darian sa putikan. Isang umaga, sinubukan niyang magluto ng tinola gamit ang lumang kaldero ni Salome. Hindi siya sanay sa usok at sa init ng kalan, at ang kanyang unang luto ay bahagyang nasunog. "Dad, medyo sunog yata ang manok," biro ni Cairo habang nakangiti. Ngunit kinain pa rin ito ng bata ng may gana. Kahit si Kier, na dati ay laging nakasimangot, ay hindi napigilang mapangiti habang pinapanood ang kanyang ama na nahihirapan sa paghiwa ng sayote. "Akin na nga yan pa. Baka mahiwa mo pa ang daliri mo," sabi ni Kier sabay hablot ng kutsara, isang maliit na galaw na nagpahiwatig ng unti-unting pagtanggap. Isang hapon, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Alam ni Darian na ang basketball court kung saan naglalaro si Kier ay malayo. Kahit masakit ang kanyang likod at nahihirapan siyang lumakad, kinuha ni Darian ang isang lumang payong na may butas-butas pa at naglakad patungo sa court. 3 oras siyang naghintay sa ilalim ng ulan, nanginginig sa ginaw, para lang masigurong hindi mababasa ang kanyang anak. Nang makita siya ni Kier, natigilan ng binatilyo. Kinuha ni Kier ang payong at sa unang pagkakataon, inakbayan niya si Darian habang naglalakad sila pa uwi. "Salamat pa," maikling sambit ni Kier. Ngunit sapat na yon upang mapawi ang lahat ng pagod ni Darian. Hating gabi na nang mapansin ni Salome na tumutulo ang bubong malapit sa higaan ng mga bata. Bago pa man siya makakilos, nakita niya si Darian na dahan-dahang umaakyat sa isang lumang hagdan. Kahit hirap na hirap ang katawan nito. Mula sa ibaba, pinapanood ni Salome si Darian habang inaayos ang yero sa gitna ng kadiliman. Nang bumaba si Darian, basang-basa ito at nanginginig. Mabilis na kinuha ni Salome ang isang mainit na tasa ng kape at isang tuwalya sa maliit na kusina. Habang pinupunasan ni Salome ang basang buhok ni Darian, nagtama ang kanilang mga paningin. Ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang malakas na tibok ng kanilang mga puso. Walang mga salitang kailangan. Dahan-dahang inabot ni Darian ang kamay ni Salome. Ang mga kamay natadtad ng sugat mula sa maraming taon ng pagtatahi. Marahan niyang hinalikan ang bawat daliri ni Salome, puno ng paggalang at wagas na pagmamahal. Sa sandaling iyon, ang pait ng nakaraan ay tila natunaw sa init ng kanilang haplos. Kinaumagahan, habang masayang nag-aalmusal ang pamilya ng pandesal na binili ni Darian mula sa kanyang unang kinita sa pagtulong-tulong sa barangay, narinig nila ang isang balita mula sa lumang radyo ni Aling Cora. Isang breaking news ang bumulabog sa katahimikan ng umaga. Ang boses ng tagapagbalita ay puno ng kumpas habang binabanggit ang pangalang Ilana Logistics. Ang balita ay tungkol sa tuluyang pagbagsak ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno ni Tessa Vale dahil sa patong-patong na kaso ng fraud at maling paggamit ng pondo. Ngunit bago pa man nila matapos pakinggan ang balita, isang marahas na katok ang umalingaw-ngaw sa kanilang pinto. Ang tunog ng paghampas sa kahoy ay tila may dalang babala na hindi pa tapos ang bagyo. Ang marahas na paghampas sa pintuan ay tila isang babala na may hindi inanyayahang panauhin mula sa nakaraan. Nang buksan ni Darian ang pinto, hindi isang matikas na babae ang bumungad sa kanya, kundi isang anino ng dating kumpiyansa ni Tessa Vale. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mamahaling damit ay may bahid ng putik. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at desperasyon. Ang balita sa radyo ay totoo. Ang kanyang kaharian ay gumuho na. At siya ngayon ay isang puganteng hinahabol ng batas dahil sa kanyang sariling kasakiman. Walang kahihiyang lumuhod si Tessa sa maputik na harapan ng bahay ni na Salome. Niyakap niya ang mga bintiin ni Darian habang humahagulgol, nagmamakaawa na tulungan siyang makatakas o bawiin ang kumpanya.
Sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa, pilit pa rin niyang ginagamit ang nakaraan. Sinasabing siya ang nagligtas kay Darian noon at utang nito sa kanya ang kanyang buhay. Ito ang huling hininga ng isang ahas na sinusubukang manuklaw bago ito tuluyang maubusan ng lakas. Tiningnan ni Darian si Tessa nang may halong awa, ngunit wala nang bahid ng pag-aalinlangan. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Tessa sa kanyang binti. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng paninindigan nang sabihin niyang bayad na siya sa anumang utang na loob. Ipinaliwanag ni Darian na ang tunay na kayamanan ay hindi ang kumpanyang winasak ni Tessa, kundi ang pamilyang sinubukan nitong sirain. Sa sandaling iyon, dumating ang mga pulis. Ang ingay ng mga sirena ay umalingaw-ngaw sa buong barangay habang pinalalamanan ng posas ang mga kamay ni Tessa. Ang kanyang mga huling sumpa at sigaw ay dahan-dahang naglaho habang ipinapasok siya sa loob ng sasakyan ng mga pulis, isang malinaw na tanda na ang karma ay hindi natutulog. Nang bumalik ang katahimikan sa paligid, naramdaman ni Darian at Salome ang isang uri ng kalayaan na hindi nabibili ng salapi. Ang mga kapitbahay sa pangunguna ni Aling Cora ay nagpalakpakan at nagbigay ng mga ngiti ng suporta. Wala na ang takot, wala na ang lihim. Ang gabi ay naging payapa at ang hangin ay tila nagdadala ng amoy ng bagong pag-asa. Kinagabihan, sa ilalim ng maliwanag na buwan at sa gitna ng katahimikan ng kanilang munting bakuran, naupo sina Darian at Salome sa isang lumang bangko. Kinuha ni Darian ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa, isang singsing na hindi yari sa ginto o brilyante, kundi isang simpleng singsing na yari sa tansan at alambre na dahan-dahan niyang hinubog kanina. Sa harap ni Salome, muling lumuhod si Darian, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang simpleng lalaki na handang maglingkod sa babaeng pinakamamahal niya. Sa isang garalgal na boses, itinanong ni Darian kung maaari ba siyang manligaw muli. Gusto niyang patunayan araw-araw, sa bawat pagod at pawis, na siya ay karapat-dapat sa pagmamahal ni Salome. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan, naghihintay ng isang sagot na magbubura sa 15 taon ng pangungulila. Sa loob ng bahay nakadungaw sina Kier at Cairo sa bintana, tahimik na nanonood at may mga ngiti sa kanilang mga labi. Nang makita ni Cairo ang kanyang ina na tila nag-aalinlangan pa, lumabas ang bata at iniabot ang isang tasa ng kape kay Darian. Tumingin si Cairo sa kanyang ina at tumango na tila nagbibigay ng basbas. Ang tawag ni Cairo na Tay ay naging hudyat upang tuluyang matunaw ang huling pader sa puso ni Salome. Tumulo ang luha ni Salome, mga luha ng kagalakan na matagal nang nakakulong. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at tinanggap ang singsing na alambre. Ang kanyang matamis na oo ay hindi binigkas sa malakas na tinig, kundi sa isang mahigpit na yakap na nagparamdam kay Darian na siya ay nakauwi na sa wakas. Sa ilalim ng mga bituin, ang kanilang pamilya ay muling nabuo, hindi dahil sa kapangyarihan ng pera, kundi dahil sa lakas ng pagpapatawad at wagas na pag-ibig. Lumipas ang isang taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig na naghugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang sikat ng araw sa barangay San Roque ay may ibang uri ng liwanag. Hindi na ito nakapapaso, kundi nagbibigay ng init na tila isang yakap. Hindi na bumalik si Darian sa malamig na tore ng kanyang dating kumpanya. Sa halip, sa ilalim ng isang maliit na garahe, makikita siya na abala sa pag-aayos ng mga dokumento para sa kanyang munting negosyo, ang K&K Delivery Services. Kasama niya si Kier, na ngayon ay hindi na lamang isang kargador, kundi ang kanang kamay ng kanyang ama sa pagpapatakbo ng kanilang marangal na kabuhayan. Bagaman may kaunting ika pa rin sa bawat hakbang ni Darian, ang bawat lakad niya ay puno ng layunin. Si Cairo naman ay ganap ng malusog at kasalukuyang nag-aaral ng mabuti.
Dala ang pangarap na maging isang doktor na gagamot sa mga batang kapuspalad gaya niya noon. Ang bawat tawa ni Cairo na naririnig sa loob ng kanilang bahay ay sapat na kabayaran para sa lahat ng dusa na pinagdaanan ni Darian sa operating room. Isang hapon, habang nagtatahi si Salome ng mga kurtina para sa kanilang munting sala, isang sobre ang iniabot sa kanya ng kartero. Galing ito sa loob ng kulungan. Isang liham mula kay Tessa Vale. Sa loob ng papel, mababasa ang mga salitang puno ng pagsisisi, ang paghingi ng tawad ng isang taong nawalan ng lahat bago natutong magpahalaga sa kung ano ang tama. Binasa ni Salome ang sulat ng walang halong galit o pait. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa ikagiginihawa ng taong nagkasala, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Tinupi niya ang liham at inilagay ito sa isang lumang kahon, kasama ang lahat ng alaala ng bagyo na hindi na kailanman muling babalik. Nang sumapit ang hapunan, nagkaroon ng isang simpleng salo-salo sa kanilang bakuran. Naroon si Aling Cora na may dalang sariling luto na pansit at si Aling Merna na ngayon ay naging malapit na ring kaibigan. Ang hapagkainan ay puno ng kwentuhan at tawanan na walang halong pagpapanggap. Sa gitna ng pagkain, tumayo si Darian at tinitigan ang bawat mukha ng mga taong nasa harap niya. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon nang sabihin niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o sa dami ng pera sa bangko, kundi sa mga taong mananatili sa tabi mo kapag wala ka na kahit na ano. Napansin ni Salome ang mga kamay ni Darian na humawak sa kanyang palad. Sa daliri ni Salome, nagniningning ang dalawang singsing. Ang isa ay ang simpleng singsing na yari sa alambre na ibinigay ni Darian noong gabing humingi ito ng tawad. At ang isa naman ay isang simpleng gintong singsing na binili ni Darian mula sa kanyang unang sweldo bilang isang ordinaryong manggagawa. Ang dalawang singsing na ito ay simbolo ng dalawang yugto ng kanilang pag-ibig. Ang isa ay para sa sakripisyo at ang isa ay para sa bagong simula. Bago matapos ang gabi, niyakap ni Darian si Salome mula sa likuran habang pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pamilya ay isang tahanan na itinatayo, hindi mula sa mga materyales na nabibili, kundi mula sa mga pagkakamaling itinuwid, sa mga sugat na hinayaang maghilom, at sa isang pag-ibig na handang magpakumbaba sa putikan para lamang makita ang kalangitan. Sa huling sandali, hinalikan ni Darian ang noo ni Salome habang bumubulong ng pasasalamat sa langit. Sa wakas, ang kanilang mga puso ay nakahanap na ng kanilang tunay na tahanan. Isang tahanan na hindi na kailanman mawawasak ng anumang bagyo o kasinungalingan. Sa gitna ng tahimik na gabi, ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga pusong nagkakaisa, isang awit ng tagumpay at wagas na pag-asa.